Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Narito yung latest update sa kaso nga ni Vong Navarro. Ginanap nga kahapon yung last bail hearing na isinampa o isinangguni ng kampo ni Vong Navarro dito nga sa korte. Kasi nga gusto nilang makapag-bail o makapagbayad ng piyansa para naman pansamantalang makalaya itong si Vong Navarro. Kasi alam naman natin na dalawa yung kaso na isinampa ni Denise Cornejo laban sa kanya at yung isang kaso ay may piyansa at nakapagpiyansa nga siya ng 36,000 pesos, pero ito yung pangalawang kaso niya ay walang piyansa kung kaya't nakakulong nga itong si Vong Navarro. Kaya naman inasikaso lahat ng kanyang abogado at kampo ni Vong Navarro itong bail hearing na isinagawa para makapagpiyansa itong si Vong Navarro kasi nga gusto niya nang makalabas at ayaw niya na malipat doon sa Taguig City Jail kasi nga ngayon si Vong Navarro ay nasa pangangalaga ng NBI at dito nga ay marami ang mga bali-balita na makikita natin itong si Denise Cornejo nga ay nag-attend din sa bail hearing na isinagawa kahit na maraming nagsasabi na wag na o hindi na dapat pang mag-attend itong si Denise Cornejo sa pagdinig ng kaso kasi nga dalawang hearing na ang nakaraan o naganap pero yung testigo ni Denise Cornejo na sinasabi niya na dalawang tao na kaibigan niya ay hindi sumipot at napakalaking kaso kung sakali na makasampahan ng kaso itong si Denise Cornejo ng perjury kasi nga kasinungalingan yung ginagawa niya kasi nga yung dalawang kanyang testigo ay hindi nga sumipot kaya lumalabas dito nga yung si Denise Cornejo ay nagsisinungaling sa korte at napakalaking parusa to kung sakaling makasuhan o masampahan ng kaso itong si Denise Cornejo pero hindi natin alam kung bakit siya ay nag-attend sa hearing na yun at makikita natin maraming nakakapansin na mga netizen na itong si Denise Cornejo ay depressed na depressed, malungkot na malungkot at natatakot kasi alam niya ang kahihinatnan ng kaso na isinampa niya laban dito kay Vong Navarro at dito napapansin din natin na itong si Denise Cornejo ay napipilitan lang sa kanyang ginagawa. Parang may umuutos o humahawak dito kay Denise Cornejo kasi nga may napabalitaan din tayo na yung pamilya ni Denise Cornejo ay nagtalo-talo na talaga sila kasi yung side ng mother niya at side ng father niya ay hindi magkasundo dahil nga dito sa kaso. Kaya naman siguro makikita natin dito si Denise Cornejo na malungkot at depressed na depressed kasi nga pati yung mga magulang niya ay naiipit dito sa sinagawa niyang kaso pero yun nga ay nagawa niya na nga ang kaso nga isinampa niya kay Vong Navarro kahit alam niya na tagilid siya at maaaring makulong kung sakali. Kaya makikita natin na problemado si Denise Cornejo pero yun nga lang ay hindi niya pwedeng pahindian yung mga taong nag-uudyok sa kanya o nag-uutos sa kanya na magsampa ng kaso laban dito kay Vong Navarro. Siguro ay parang hawak sa liig na itong si Denise Cornejo kaya naman wala siyang magagawa kundi sundin kahit na ikakapahamak ng sarili niyang buhay. Kasi nga dito sa dulo pa lang ni Denise Cornejo, alam niya kung ano yung posisyon ng kanyang apo sa kasong kinakaharap kung kaya't nakapagdesisyon na nga siya na bakit hindi na lang makipag-areglo itong si Vong Navarro sa kanyang apo. Ganun din yung apo ng si Denise Cornejo kay Vong Navarro. Pero yun nga ay malayong mangyari yun na makipag-areglo itong si Vong Navarro sa kay Denise Cornejo kasi nga marami na yung nadamay. Nasira na yung buhay ni Vong Navarro nang dahil sa kaso o ginawa ng kanyang apo kaya tuloy-tuloy na yung kaso na kakaharapin ni Vong Navarro. Kaya gaya ng sabi nila na
inumpisahan ni Denise Cuneo kaya tatapusin ni Bong Navarro. Kaya napakadelikado dito yung sitwasyon ni Denise Cornejo kasi pwede siya talaga makulong dito sa kasong isasampa sa kanya na perjury kasi nga halatang nagsisinungaling siya at yung mga testigo niya na sinasabi niya na bagong testigo, bakit ngayon lang nagsilabasan, bakit noon ay hindi lumabas yung mga testigo na yan, na bakit hindi nagpakita sa hearing na ginanap. Kaya halatang halata talaga na planadong-planado at gawa-gawa lang yung testigo na sinasabi nila. Kasi asan na yung testigo, bakit hindi sumipot? Kasi nga maraming din nababalitaan tayo na natatakot yung mga testigo na to na lumabas. Kasi ayaw nilang madamay, pero yon nga ay nadamay na nga sila kasi nga hindi sila sumipot doon nga sa hearing, kaya maaari silang makulong o makasuhan din. Kaya nakakatakot din yung mga ganitong sitwasyon, no? Kaya lang yun nga lang ay hindi nila pwedeng panghindian yung mga sinasabi na halimbawa ng mga witness na to ni Denise Cornejo kasi nga may humahawak na tao sa likod nila at alam natin kung sino yung humahawak sa kanila. Nakakaawa lang yung mga tao na ginagamit at yung mga tao na to ay nagpapagamit din. Kaya kasalanan din nila kung bakit nalalagay sa peligro yung buhay nila. Kaya hintayin na lang natin yung resulta o pagdinig dito sa last hearing na sa kaso ni Bong Navarro kung makapagpiyansa nga ba siya o hindi. Kaya kaantabayalan na lang natin kasi nga malakas yung laban natin dito ni Bong Navarro kaysa sa kampo ni Denise Cornejo at siguradong itong buwan ay makakalabas na nga at makakalaya itong si Bong Navarro.